Panginoon. Mahal nila yung Panginoon. Amen? Kasi pag tanggalin mo ang Panginoon sa ating lahat, sino ba tayo sa isa't isa? Amen? Wala naman, di na tayo magkakakilala dito eh. Ako, taga Bulacan ako. Siguro iba dito malalayo rin. Pero yung pag-ibig natin sa Panginoon, yun yung isang bagay na nagduduktong sa ating lahat. Amen? Kaya pag sumasayaw tayo, pag kumakanta tayo, amen? Buong-buo tayo eh. Tama? Kaya pag pupunta tayo sa church, tignan nyo ha, busy man tayo, iba't ibang Bible study, hindi na tayo madalas nagkikita. Pero dahil ba hindi tayo nagkikita, hindi natin mahal isa't isa? Hindi. Amen? Makita nyo, kahit tayo, busy tayo sa iba't ibang bagay. Pero dahil yung pag-ibig natin, tunay na pag-ibig, yung galing sa Panginoon, hindi kailangan hindi kailangan laging nagkikita. Alam natin sa isa't isa, mahal natin yung isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Dati inisip natin, sabi nila, ang pag-ibig daw, kailangan, kumbaga may time ka lagi. Tama, para masabi mo may pag-ibig ka. Pero, naniniwala ko kung talagang mahal mo yung tao. Sabi nga nila, pag mahal mo raw talaga, kahit malayo. Pag malayo pa, may oras ka pa? Wala na eh. Pero, ang tanong dyan, pag malayo na, hindi mo na mahal? Hindi. Amen? In this church, magkakaiba tayo ng buhay eh. Siguro magkakalayo tayo ng bahay. Pero it doesn't mean na hindi natin mahal yung isa't isa eh. Tama? Yun nakakatuwa sa church na to eh. Na pag tayo nakita-kita, kahit sino ka, sa kayo nakakita ng lugar. Na pag pumunta ka, parang superstar ka. Na parang babatiin ka, magandang umaga. Kapatid. Amen? Parang tuwan-tuwa nakita ka, di ba? Nakita ko nga yung disciple ni Ricky, yung makulay. Saan na ba yung makulay? To, bro, astig yung forma mo ah. Sabi niya, Pasko na. Pag Pasko na pala, makulay na dapat eh. Pero tayo, never tayong nagdi-discourage. Alam niyo kasi yung love, hindi siya pwedeng salita lang eh. Kailangan, pinapakita siya. Action. Action word ang love eh. Hindi po siya salita lang. Yun yung nakakatuwa sa church natin. Kaya mahal na mahal ko yung church eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang natin sinasabihan yung mga tao na mahal sila ng Panginoon. Di ba sabi ni Hazel, mahal kayo ng Panginoon! Galit pa eh. Pero tayo sa church na to, hindi lang natin sinasabi yun. Pinapakita natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Amen? Sige, pwede natin palakpakan yung Panginoon doon. Dahil mahal ko kayo, inom muna ako tubig. Alam nyo po, napakaganda ng topic natin ngayon. Lagi namang maganda. Parang mga babae sa Churches of the Most High God. Bolero eh, no? Bolero po talaga ako. Ano yung topic natin is power of the Holy Spirit. Alam nyo kaya gustong-gusto ko tong topic na to? Yan. Si Marion yan ah. Power of the Holy Spirit. Alam nyo, sa topic na to, di na nakasalalay. Napakahalaga, especially mga nag-EGR, at lahat tayo. Napakahalaga makinig ka ngayon sa topic na to kasi dito nakasalalay yung journey mo sa Panginoon. Dito nakasalalay kung anong klaseng buhay Kristiyano magkakaroon ka. Okay, attention tayo dito. It's either yung buhay mo ba sa pagiging Christian is maging masalimuot na pamumuhay o yung buhay mo as Christian is maging tulad sa bata na to. Masaya. Alam nyo, pag sinabing, tayo kailangan natin lahat ng power. Amen? Maraming tao ang sinisik talaga yung kapangyarihan. Power. Amen? Kasi ang isang bagay, pag may kapangyarihan ka, pag may power ka, nagiging madali. Tama? Parang sa mundo na to, ano ba yung pinaka-power dito sa mundo na to? Pera. Tama? Meron pa bang hihigit doon? Tingin ko, sa mundo na to, wala na eh. At marami nagsasabi, pag may pera ka, kaya mong gawin ang lahat. Kahit mali, kaya mong gawing tama pagka may pera ka. Kasi kapangyarihan yun. Amen? Ganon yung nagagawa ng power. Kapag may kapangyarihan ka, nagiging madali yung mga bagay-bagay sa'yo. Yung mga gusto mong gawin, yung mga pangarap mo. Minsan ba nasabi nyo, kung meron lang sana ako nito, kaya ko sana eh. Sabi nga sa radyo, kung mayaman lang sana yung boyfriend ko, hayahayang buhay eh. Tama? Kasi parang nagiging mahirap kasi walang power, parang walang kakayahan eh. Amen? Tayo as Christian, kailangan natin ng power
sa journey natin sa Panginoon. Amen? Kasi yung journey natin sa Panginoon, meron ang Panginoon mga ipapagawa sa atin. Gaya nung nakikita natin sa Facebook, mga Bible studies. Siguro, siguro humahanga tayo doon sa mga nagli-lead sa atin. Grabe, si Pastor Joan. Pastor. Sino ba yung pastora mo, Jo? Si Pastor Joan, ang galing niyan. Pambihira. Every time. Araw-araw nagba-Bible study sa amin, pero parang hindi nawawala ng topic. Di ba? Si Kuya Benhor. Sabi nga ni Boss Dan, si Benhor daw pag nagba-Bible study sa Gubis, passionate talaga. Isipin niyo yung intro niya sang oras. Buti nga, hindi sinabi nung taga-Gubis, working hours na eh. Pero siguro nagtataka kayo sa mga tao kumakausap sa inyo, ba't parang hindi sila nawawala ng sasabihin sa'yo? Amen? Minsan nga nasasabi ko pa sa mga disciple ko, sabi ko, sa totoo lang guys, kung pag-uusapan natin yung Panginoon, pwede tayong magdamag eh. Hindi tayo matatapos eh. Kasi grabe, ang daming lumalabas. Parang ang dami natin pwedeng masabi pagdating sa Panginoon. Amen? Siguro yung mga taong nangunguna sa atin, siguro si coach, sila pastor, nakakita tayo ng power, di ba? Parang ba't ganun si coach nagdadagdag lang, ang galing. Minsan nakakaramdam tayo ng ganyan, di ba? Bakit yung mga leader namin, yung mga A12, ba't grabe ang gagaling nila sa Facebook, nakapost lahat ng picture nila. Nagba-Bible study kung saan-saang lugar, 3 network. Umahanga tayo, di ba? Nakakita tayo ng parang, wow, ang galing nila. Amen? Pero alam nyo ba lahat? Alam ba nating lahat na hindi totally kami yung nandoon, kundi hindi namin nagagawa yun kung wala yung power na pag-uusapan natin ngayon. Amen? Yung power of the Holy Spirit. Amen? Kasi kung walang kapangyarihan, alam nyo lahat ng gagawin natin, magiging mahirap sa atin. Parang sasakyan. Ang pinaka nagbibigay ng power sa sasakyan siguro, yung gasolina. Amen? Pag ikaw nagkaroon ka ng kotse, okay na ba yon? Hindi pa di ba? Kailangan mo pa ng gasolina. Siguro kung para paandarin mo, kailangan mo ng gas eh. Ang kotse, dinesign yan para ikaw ay mag-enjoy sa biyahe mo. Para air condition, mayroon ngayon, may Bluetooth na para mag-sound trip ka na rin. Masarap magka-kotse eh. Tama? Nangangarap tayo dito, one day magka-kotse tayo. Lalo na siguro yung mga lalaki. Pero subukan mong bigyan ka ng kotse, pero hindi nalalagyan ng gasolina. Ditulak yung kotse mo. Sabihin natin yung meron ako nakita sa Facebook as exaggerated eh. La Ferrari, yung pangalan. La Ferrari, ano ba yun? Sobrang ganda. Kahit sobrang gandang kotse, pero walang gasolina, itutulak mo. Pag pick up ka ng girls, kasi pang pick up ng girls yung mga ganong kotse daw eh. Sa mundo na to tinutulak mo. Hi girls, wanna ride? Tulak mo yung La Ferrari mo. Naka-La Ferrari ka eh. Mag-enjoy ka kaya? Magiging madali ba ang buhay? Hindi. Alam mo sa panahon ngayon, ang daming Christian, parang hirap na hirap sa buhay. Amen? Parang Christian, parang alam mo sa Panginoon, matira matibay. Ganun yung mga linya eh. Grabe, pagka ganun, daw na-encourage talaga. May mga tao naririnig, alam mo sa Panginoon, sa mundo na to, hindi tayo dito nakatira. Tiis tayo dito. Babawi tayo sa langit. Narinig niyo na ba yung mga ganyang banat? Yung mga umaapi sa'yo, 1 minuto lang sa impyerno ng mga yan, bawing-bawi ka na. Grabe, di ba? Yung mga linya, parang talagang may pinaghuhugutan, sama na ng loob eh. Parang siguro ilang beses na naloko. Amen? Minsan, tayo pag nakakamit tayo ng mga ganong, nakakamit ako ng mga ganong Christian, nalulungkot talaga ako eh. Minsan nakakamit ako ng isang man of God, parang wala siyang pamasahe, punta sa niya. Hindi ko siya minamatay, hindi natin ugali mang mata dito eh. Pero nagulat ako sa sitwasyon niya kasi Christian siya, sabi niya. Parang sakto na wala na siyang pera, pang-uwi. Parang sobrang hirap ng buhay niya as Christian. Ako kasi guys, nung namulat ako sa pagiging Christian, hindi kasi yun yung naina sa akin ng Panginoon eh. Ako,
ever since na-meet ko yung Panginoon, nung na-encounter ko yung Panginoon, nakita ko talaga yung kapangyarihan niya, yung pagsama niya. Na hindi dapat, ako naniniwala ko, ang buhay Christian, hindi dapat pahirap sa ating mga tao. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Na dapat ang Christian, ito yung buhay na pinaka-ma-enjoy mo. Amen? Ito yung buhay na hindi mo kayang ipagpalit kahit pwede pa. Nagets niyo yun? Minsan pwede natin ipagpalit eh. Pero hindi natin ipagpapalit. Amen? Kasi ang buhay sa Panginoon, dapat ito yung buhay na, sabi nga ni Ems, kukumpletuhin ka eh. Amen? Pero bakit may mga tao na ganun? Kasi hindi nila alam na meron silang power. Hindi nila alam. Hindi nila nagagamit yung tinatawag na power nating mga Christian. Tayo, alam nyo ba na meron tayong power? Amen? Paki-flash nga yung verse natin, boy. Sabi dito sa Juan chapter 14 verse 16, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen? At tinutukoy ng Panginoon dyan yung Holy Spirit. Sabi niya, bibigyan niya daw tayo ng patnubay. Ibig sabihin ng patnubay yan yung mag-guide sa atin. Amen? Hanggang kailan daw natin kasama? Magpakailanman. Amen? Ibig sabihin pala, ang buhay Christian, hindi ka nag-iisa dapat eh. Amen? Kasi ang buhay nagiging mahirap pag mag-isa ka eh. Yung isang bagay na gagawin mo, mahirap siya pag isa ka lang eh. Pero pag may kasama ka, ano nangyayari? Napapadali. Depende dun sa kasama mo. Pag yung kasama mo, butaw, mapapahirap lalo. Amen? Pero pag ang Panginoon kasama mo, butaw ba yung Panginoon? Pag ang Panginoon kasama mo, ano yung kaya mong gawin? Ano yung hindi mo kayang gawin? Amen po ba? Maraming Christian, ang hirap ng buhay. Discipleship, ang hirap ng discipleship. Ang hirap na maging leader. Balita ko, mahirap maging A12. May mga ganun eh. Pero alam niyo, ang pagiging Christian, hindi dapat ganun. Ang pagiging Christian, merong ang patnubay. Amen? Nakuha po ba natin? Ang pagiging Christian, hindi tayo nag-iisa eh. Hindi tayo tinapon ng Panginoon, gawin nyo yan. Tapos wala siyang itutulong sa atin. Sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong mundo. Amen? Kung ikaw papahayuin ka ng Panginoon sa buong mundo, tingin mo, sa sitwasyon mo ngayon, isipin mo talaga, Lord, imposible to ah. Di ko pa nga nalibot yung lilak eh. Wala nga ako minsan pamasahe pang Bible study eh. Paano ko lilibutin yung buong mundo? Amen? Ngayon, bilang Christian, siguro passionate ka, pipilitin mo. Minsan may mga ganyan, di ba? Tayo minsan, nangyayari. Nangyari ba sa buhay natin? Ha? Siyempre, dahil gusto mo magawa yung talagang mo sa Panginoon, pinilit mo gagawin mo ng sarili mong kapangyarihan. Sarili mong lakas. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa atin? Di ba sobrang hirap? Parang lahat kailangan mong ipilit. Parang lahat ng plano mo, yun yung nagpaplano ka, tapos hindi nangyayari. Amen? Alam nyo, pag namuhay tayong Christian, na hindi tayo namumuhay, yung kasama yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung buhay Christian, isusumpa mo eh. Kaya may mga Kristiyano, sinabi nila, graduate na ako dyan. Bible study, graduate na ako dyan. Bakit? Kasi naging pahirap sa kanila yung pagiging Christian. Amen? Kaya maraming Christian ang gusto, aatin lang ako ng church. Walang humahakbang doon sa next level. Tayo pag-usapang pag-attend, pag-service, walang dyan eh, walang hihindi eh. Masarap makinig eh, masarap yung nakaupo dyan, sasayaw tayo sa Panginoon, aawit tayo sa Panginoon, lahat yan kaya natin gawin eh. Amen ba? Pero pag ang pinag-uusapan na natin, yung tinatawag na discipleship, kaya nga kailangan pa natin maglagay ng leadership meeting, school of leaders. Ba't natin ginagawa yung mga yon? Kasi para ma-encourage yung mga tao natin na humakbang, tama ba? Ibig sabihin, hindi normal eh. Hindi lahat ng tao parang willing nakakaramdam nun. Kasi karamihan natatakot. Kasi tayo, narinig natin sa mga iba, yung mga matumanda na, mga nauna, na parang, nako, kailangan dyan, magtiyaga ka sa mga tao. Minsan ako, niloko ko nung kasama ko sa cell group eh.
May mga ganun tayong naririnig. Tama po ba? At yun yung parang bagay na nag-aano sa atin, nagiging dahilan kaya tayo nagiging hesitant sa pag-akbang natin sa Panginoon. Amen? Pero guys, alam nyo, hindi dapat tayo maging ganun eh. Gaya ng sabi ko kanina, sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng isang patnubay. Ibig sabihin sa lahat ng gagawin mo, may kasama ka eh. Kasama mo yung Panginoon. Amen? Si Joanne, ba't ang galing niya sa bistek? Bakit ang daming tao doon? Wow! Ako, every time makita ko yung post, sabi ko, pambira, ang dami ah. Makita natin yung post ni Boss Braille, Winning Souls. Ganun yung title. Winning Souls. Wow, ang galing. Makita natin yung ibang post ng ibang A12. Mga leaders, mga disciple. Lahat, tayo sa Bethel. Nakita natin ang galing. At nakita natin, masaya sila. Amen? Kasi nung ginawa nila yun, hindi sila nag-iisa. Amen? Tayo ang buhay Christian, hindi tayo nag-iisa, kasama natin yung Panginoon. Amen ba? Kaya hindi ka dapat hirap eh. Pag ikaw hirap ka, ibig sabihin nun, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Meron tayong kapangyarihan. Next verse, boy. Sabi dito, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Guys, dapat maunawaan natin na yung mga bagay-bagay na gagawin natin as Christian, yung discipleship, lahat yan, yung pagpaparami natin, napakalaga maunawaan mo, hindi mo yan gagawin nang ikaw lang eh. Hindi lakas mo. Amen, hindi diskarte mo. Minsan ako, dumating yung point sa akin na gusto ko yung diskarte ko eh. Pag meeting, maaga lahat, bawal malate. Pag ikaw na late, si baka. Alam nyo, pinilit ko yung kala ko yung talino ko. Alam nyo, naging lahat mahirap. Parang nagtataka ako, planado ko naman, pero hindi nangyayari. Iniready ko yung lahat, advance, pero hindi nangyayari kasi pinipilit ko by might eh. Amen? Alam mo, maraming Christian na nangyayari by might yung journey nila sa Panginoon, yung paglilingkod nila sa Panginoon. Parang pag may gagawin sila, pinipilit nila na yung lakas nila yung gamitin. Dapat maunawaan natin na tayo, hindi yung hindi ko sinasabing wala kang gagawin eh. Gagawin mo yung the best mo eh. Pero ang pinakasandalan talaga natin, yung pinaka-power talaga natin, is yung pananampalataya natin, nakasama natin yung Panginoon. Amen? Na siya yung magkikilos, siya yung pinakagagalaw. Ako every Bible study na pinupuntahan ko, ngayon, naunawaan ko na hindi dahil sa talino ko eh. Minsan kasi ang hirap pag ikaw, tumagal ka na as Christian, marami ka nang alam. Minsan ang nagiging wall mo na o nagiging sandalan mo na is yung mga bagay na narinig mo na eh. Yung mga experience mo. Pagbaguhan, alam ko ito yung mensahe dyan, ganito. Ako, ganyan ako eh. Bawat bagong makausap ko, meron akong parang certain topic na yun lang talaga binabanggit ko. At dahil doon, hindi na ako natutong makinig sa Panginoon. Dahil doon, parang nilimit ko yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga ginagalawan ko. Nakakala ko, basta bago, ito eh. Hindi pa niya pwedeng ma-receive yan. Pero alam niyo, naunawaan ko, pag ang Panginoon pala, pag ikaw, dapat pala, lagi tayong nakikinig sa Panginoon eh. Amen? Dapat lagi nating inilalapit sa Panginoon. Kasi yun lang yung way. Para makakilos yung Panginoon sa buhay mo eh. Para makakilos yung Panginoon sa mga gagawin mo eh. Amen? Kasi halimbawa, ginawa mo yun. Sinet mo na, planado. Di ba ganyan tayo? Planado na mula umpisa. Nakulong mo na sa box yung Panginoon. Amen? Pero sa totoo lang, kung ikaw makikinig ka sa Panginoon, ilalapit mo sa Panginoon ng maigi yung gagawin mo. May malaki pang kayang gawin yung Panginoon. Amen? Naunawaan po ba natin na napakahalaga ang Panginoon nakakakilos sa buhay natin as Christian? Tayo dito, simple, ang ginagawa natin, di ba? Bible study, church, yan. Every EGR. Paulit-ulit natin ginagawa. Amen? Hindi ba tayo nagtataka? Bakit parang every time, hindi nawawala yung parang excitement? Amen? Hindi nawawala yung parang, wow, iba pa rin, kahit narinig ko na ng ilang beses yung word. Amen? Kasi nakakakilos yung Panginoon eh.
Nakuha ba natin? Pero pag tayo, hindatlangan na natin yung sarili natin, tinako na natin yung mga ginagawa natin, doon na yung time na parang yung ginagawa natin sa church, yung mga ginagawa mong Bible study, doon na yung time na magkakasawaan na kayo. Yun na yung time na parang mahihirapan ka na. Kasi hindi mo nakasama yung Panginoon. Amen? Napakalaga ang sandala natin, yung power ng Panginoon. Na tayo, hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay kasi magaling tayo. Dahil, not by might, sabi dito, not by might nor by power. Alam mo yung might, yan yung lakas natin eh. Yung power, yan yung pwedeng i-offer ng mundo na to eh, yung pera mo. Minsan inisip natin, siguro kung mayaman ako, siguro ang galing ko sa discipleship. Minsan ba naisip natin yan? Kung may pera lang ako, siguro kung gwapo lang ako, mas kung gwapo ko lang si Coach. Ganda ko lang si Nani Chiki. Siguro inisip natin, yung mga parang power, kasi power yan eh, parang ang lakas sumatak, di ba? Pero alam, sabi ng Panginoon, hindi dyan eh. Hindi mo dyan magagawa. May mga tao ko narinig, sabi nila, ako, ginagamit ko to eh. Panghata ko yung ganda ko para sa paglilingkod sa Panginoon. Oo, nagamit. Pero alam mo, hanggang umpisa lang yun. Hindi mo pwedeng gamitin yan, hindi mo pwedeng sabihin na yan yung magiging foundation nun. Ang pinaka-foundation, yung gagawin ng Panginoon sa inyo. Amen? In this church, huwag nyo sabihin dahil may mga ganda at gwapo, kaya ka nandito. Hindi yung pinaka-foundation natin, di ba? Ano yung foundation natin? Kasi nararanasan mo yung Panginoon dito eh. At ang tawag doon, power of the Holy Spirit. Amen? Tayo sa buhay natin, ganun eh, sa lahat. Sa trabaho, sa Bible study mo, sa leadership mo, ganun dapat eh. Dapat ang Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung naka-display. Yung na-i-display sa bawat ginagawa natin, sa buhay natin. Amen? Kasi pag ang Panginoon yung kapangyarihan niya, ang lagi sinasandalan natin, hindi tayo mauubusan. Amen? Hindi ka parang darating yung point na parang wala ka na. Minsan dumating sa akin, na-assign ako dito, lagi ako nagpipreach every Saturday. Parang dumarating talaga sa akin, sabi ko, parang wala na akong pwedeng masabi ah. Parang alam ko, parang lahat ng mga kasi minsan, ako dati may ugali ako na ang talagang ibibitaw ko yung parang mga alas ko eh. May mga alas akong preaching eh. Kasi dati may mga notebook ako niyan eh. May mga ganun ako eh. May mga alas akong preaching na talagang pag ito binanat ko, medyo malupit kasi may mga jokes ako eh. Ganun ako dati guys. Alam niyo dahil ganun ako. Pambira, wala. Mahina, isang linggo, ubos. Ubos yung utak ko. May time talagang sobrang desperate ko. Naghanap ako ng, talagang iniiyak ko sa Panginoon, Lord, pambira. Anointing naman dyan. Alam niyo, hirap buhay ang Christian. Nung mga time na yon, hirap ng buhay Christian eh. Alam niyo, nung mga time na parang mas pinipilit ko, mas lalong pumangit yung, kumbaga parang performance ko eh. Parang mas lalo ako napuna, parang nagtaka yung leader ko sa akin. So, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan? Sabi ko, ewan ko coach, ginawa ko naman lahat. Nagbasa naman ako ng maaga. Sabi ko, aga coach gumising, alas 5. Nagbasa ako. Sa trabaho, break time, nagbasa ako. Pero nung tumayo ako, wala. 0. Kasi pinilit ko na by might and by power. Amen? Alam nyo, gaya ng sabi ko kanina, sa preaching na to, nakasalalay yung journey mo sa Panginoon. Pag tayo, yung buhay mo sa Panginoon, di mo naunawaan na ang pinakakapangyarihan natin is yung samahan ka ng Panginoon sa mga ginagawa mo. Pag yun hindi mo naunawaan, pag ang pagkakaunawa mo, gagawin mo lang sa kakayahan mo, magiging miserable yung buhay mo as Christian. Susumpain mo yung pagiging Christian mo. Amen? Pero pag naunawaan mo, na ang Panginoon, kasi ang Panginoon, kapag yung kapangyarihan ng Panginoon naunawaan mo, ang tanging gagawin mo lang, sasakyan mo lang eh. Kung ano yung kalooban niya sa araw na to, yun yung gagawin mo. Hindi mo kailangan mag-isip na parang sobrang tinding strategies. Ang gagawin mo lang, papakinggan mo lang yung Panginoon kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo. At yun yung gagawin mo. At pag ikaw naging ganun ka, para ka lang sumakay ng sasakyan, yung mga lugar na pupuntahan mo, magiging madali para sa'yo. Amen? Pero pag ikaw pinilit mo, sa lakas mo, parang ang may sasakyan, pero itutulak mo, papunta dun sa destination mo. Amen? Nakuha natin? Sobrang hirap. Amen?
As Christian tayo guys, kasama natin yung Panginoon dapat sa lahat ng mga ginagawa natin. Amen? Nakuha ba natin yon? Palakpakan natin yung Panginoon. Siguro sa topic na to, pinakatanong natin, paano ba Kuya Jason? Paano ba natin talagang may ensure na talagang ang Panginoon bibigyan tayo ng kapangyarihan? Tama? Paano ba tayo sasamahan ng Panginoon? At dito sa last verse natin, sa 2 Chronicle, sabi ng Panginoon, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on, you will be at war." Alam mo sa ibang translation, ang sabi diyan, in Tagalog, sabi ng Panginoon, siya'y pumaparoon at pumaparito. Naghahanap daw siya ng pusong tapat ng pagpapakitaan niya ng kanyang matinding kapangyarihan. Amen? Sige, pwede natin palakpakan yun. Alam niyo guys, minsan tayo, gaya na sabi ko kanina, ako minsan nanalangin ako. Sabi ko, Lord, anointing, kailangan ko ng anointing, Panginoon. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng revelation, bigyan mo ako, Panginoon. Tayo minsan dumarating yung time, parang sobrang desperate natin. Parang sobrang damot ng Panginoon. Nasamahan tayo. Amen ba? Lord, sa Bible study namin, break naman dyan. Yung, sana may araw na sobrang daming umaten. Sana may EGR, biglang sobrang dami nung nadala namin. Siguro tayo parang may ganun tayo, di ba? Pero ang tanong ko, bakit tayo parang sobrang hirap na hirap? Parang hirap na hirap tayo. Ang sabi ng Panginoon, naghahanap siya eh. Amen? Ngayon, ano yung pinakaunang makukuha natin doon pag sinabi naghahanap? Ang Panginoon. Ha? Ibig sabihin ng Panginoon, siya yung unang-unang willing eh. Amen? Pag ikaw naghahanap ka, ikaw yung nagkukusa, di ba? Sabi niya, naghahanap siya ng mga tao na pagpapakitaan niya. Ibig sabihin yung anointing, ibig sabihin yung power, hindi mo dapat hinihingi yun eh. Hindi mo dapat para sobrang hirap na hirap ka makuha kasi ang Panginoon nga naghahanap eh. Ibig sabihin kung kailangan mo yun at nakita ka ng Panginoon, bibigyan ka niya. Amen? Pero yung tanong doon, bakit hindi nangyayari? Kasi meron siyang tinatawag doon na gusto makita. Sabi ng Panginoon, naghahanap siya ng pusong tapat sa Kanya. Amen? Siguro tayo inisip natin, siguro para maging Christian ako na matindi, tulad nila Moses, tulad ng mga leader ko, siguro kailangan, matalino ko. May mga ganyan tayong iniisip siguro. Siguro meron tayong mga hocus-pocus na parang, ang dami nating iniisip na siguro kaya sila ganyan, kasi ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, ang pinakasikreto lang talaga guys, na naunawaan ko ngayon sa ginagawa sa akin ng Panginoon. Para samahan ka talaga niya, para maranasan mo yung Holy Spirit, para maramdaman mo yung pagsama sa'yo ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, maging tapat ka sa Panginoon. Amen? Yun lang yun. Maging tapat ka sa leader mo, sa pagsunod mo, maging tapat ka. Sa bahay nyo, maging tapat ka na ginagawa mo yung lahat ng the best mo sa bahay nyo, makatulong, etc. dahil sa Panginoon. Sa school mo, maging tapat ka sa Panginoon. Na hindi ka doon Christian na parang hindi ka magandang halimbawa. Amen? Nakuha ba natin? Maging tapat ka lang sa lahat ng ginagawa mo sa Panginoon. Yun na yung kailangan mo para samahan ka niya. Hindi sinabi dyan, naghahanap siya ng mga summa cum laude, pagpapakitaan niya ng matinding kapangyarihan. Naghahanap siya ng pinakamagagandang babae, pagpapakitaan niya ng matinding. Hindi na ganun eh. Minsan kasi inisip natin, kaya siguro yung ibang ganyan, ibang tao, kaya sila umangat sa Panginoon kasi meron sila nang wala ako eh. Ang tanong, yung pagiging tapat, kaya bang gawin ng lahat? Maybe hindi mo kayang gumwapo, gumanda, pero siguro kaya maging tapat. Amen? Minsan kung suko ka na, paganda, okay lang. Wala yun sa verse natin. Kailangan mo daw maging tapat. O, may pag-asa ka, di ba? Nakuha natin. Minsan inisip natin yung qualities na kailangan ng Panginoon, mabigat eh. Akala natin, yun yung mahirap pa eh, pag parang sobrang ano ka eh. Masyado mong iniisip na malalim yung Bible. Ano, hindi malalim yung Bible eh. Hindi siya minent para tayo, mahirapan natin siya maintindihan. Hindi, simple lang yung Bible. Simple lang yung gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon. Sabi niya, ako mismo ang naghahanap. Hindi mo kailangan lumuhod. Ako dati, ito kinukuhento ko to sa leader ko eh.
Ako, pambira, umiiyak ako sa Panginoon. Gising ako ng maaga, araw-araw. Iniisip ko, pag araw-araw ako gumising, ito, titindi yung anointing ko. Oo, kasama yun, maganda yun. Pero nakikita ng Panginoon yung heart mo eh. Kung yung heart mo, ang habol mo, gumaling ka. Nakikita kasi. Nung time na yun kasi parang desperate ako sa desperate ako na makita na anointed akong tao. Alam nyo, dahil ganun yung aking motivation, mas lalo akong nahirapan. Pero nung time, itong month na to, ng buong journey ko sa Panginoon, ginawa ko kung ano yung nandiyan dyan, ginawa ko yung the best ko, 3 tao kausap ko nung umpisa, 4 lang. Naging masaya ako doon. Ginawa ko yung the best ko sa kanila. Inilapit ko sila sa Panginoon. Naging tapat ako sa mga ginagawa ko. Sa trabaho ko, sa lahat. Ginawa ko, naging tapat ako sa Panginoon. Alam nyo, yung pag-bloom, yung paglago, kusang nangyari, nagugulat na lang ako eh. Amen? Siguro dito may mga na-experience din ng ganyan. Lalo na ngayong buwan. Ang dami natin ginagawa ngayong buwan eh. Amen? Araw-araw Bible study. Yung mga nakapag-EGR ngayon dito, bunga sila ng Bible study natin araw-araw. At sino makakapag-imagine na yun lang pala yung kailangan natin gawin para dumami tayo ng ganito? Amen? Para yung pangarap natin na maraming maligtas, ang kailangan mo lang palang gawin, maging tapat ka sa Panginoon. Amen? Nakuha po ba natin? Alam nyo guys, napakahalaga ng katapatan sa Panginoon eh. Yun lang yung kailangan niya, para yung kapangyarihan niya, ibigay niya sa'yo. Sabi niya, pag naging yung pusong tapat daw, papakitaan daw niya ng kanyang kapangyarihan. Amen? Siguro, para mas maunawaan natin, meron akong gustong ikuwento sa inyo. Gusto nyo ba ng istorya? Istorya. Inom lang ako mahaba to eh. Alam nyo, merong isang hari. Nung dati daw, meron daw isang hari. Pero wala siyang tigapagmana. Fairy tale ang dating, no? Walang tigapagmana yung hari. At siya yung hari. Dahil hari siya, matanda na siya, mamamatay na siya. At dahil wala siyang tigapagmana, at mamamatay siya, kailangan niya ng tigapagmana. Ang ginawa niya, at siya, talagang mayamang bansa sila. At yung mga tao niya, talagang tapat sa kanya, matutuwa sa kanya, kasi isa siyang magaling na hari, matalino siyang hari. At mahal siya ng kanyang mga nasasakupan. Ang ginawa niya upang makakuha siya ng kanyang tigapagmana, kumuha siya ng mga panganay doon sa pinakamalalapit na tao sa kanya, yung mga anak nila. Kinuha niya. At doon siya pipili ng mga gagawin niyang tigapagmana, yung hari. Ang ginawa niya, syempre, dinaan niya sa test. Ang ginawa niya, meron 10 mga binata na, kumbaga, candidate upang maging hari. Yung pagiging hari ba, power? Power yun. Pag ikaw naging hari, meron ka nasasakupan. Power yun. So, yung 10 na yun, i-assume natin na gusto nila ng power. Amen? Kaya sila nandun. Ang ginawa ng hari, binigyan sila ng buto. Tig-isang buto. At ang pinaka-test sa kanila, kailangan patubuin daw nila. Kumbaga parang sa 1 buwan ata, parang gano'n. Kailangan nyo may mas makikitang lumagong buto. Yung puro buto, hindi. Yung naging kung ano mang ano yun. Yung pinaka-nakapagpalago, yun yung magiging tagapagmana. Amen? Ganun yung test. Nakuha ba natin? At meron doon, may isang bata doon, siyempre magagaling sila magtanim eh. Lahat sila eh. Magagaling sila magtanim. Tapos ang ginawa nila doon, may isang bata doon, yung tatay niya, kilalang magaling magtanim talaga. So siya siguro, nisip niya. Tapos mahirap lang sila, yung ibang kasama niya, parang mas may kaya. Pero siya, magaling siya magtanim. Kumbaga, kung i-compare yung skills niya, doon sa Siyam, mas magaling siya. Ang nangyari, di nagtanim na sila. Tinan nila, ang dami agad diskarte ng mga iba, talagang di ba may ginagawa, inaararo. Ewan kong tawag doon, kung araro tawag doon eh. Yung mga kasama niya, talagang tinanim agad. Sa paso nila tinanim sa paso. Inararo sa paso. Grabe yun. Tinanim nila sa paso. Kasi kailangan ilagay nila Idadaling kasi nila sa hari 1 linggo, nagtatanim, dinidiligan nila lahat ng Siyam. Nakikita nila magkakalapit bahay nila
Nakita nila, wow, yung iba may tumubo na. Yung isa doon may mas malaki na. In short, yung Siyam, ang gaganda na, may lahat may tumubo na. Doon sa bata, wala pa rin. Walang tumutubo. Dumating yung nakaraang linggo, yung iba, laki na. Meron ng may leaves. Alam niyo yun? Kumbaga, wow, pambira. Parang siguro inisip nila. Meron talaga mga lamang eh. Ang lalaki na agad. Siya, habang tinitignan niya, yung kanya, wala pa rin. Wala pa rin tumutubo. Hindi pa rin wala pang kahit bakas lang. Siguro inisip niya, wala na akong pag-asa nito. Umiiyak siya sa tatay niya, ba't ganun? Ba't hindi ko mapatubo tayo? Lahat naman nung alam ko natin kung paano mapakapagpatubo ng halaman, ginawa ko na dito. Pero hindi pa rin tumutubo. Yung mga ibang kasama niya, ang yabang na, pag nag-ano. Ako na yung tigapagmana, laki na nung kanya eh. Hanggang dumating yung final day, kung saan ipepresent na nila yung kanilang mga tanim sa hari. Eh di pila sila, di ba? Ganun. Parang yung kay RG lang kahapon eh. Nakapila rin yung 10, nakaganon. At talagang yung lahat, may kanya-kanyang dala. May mga laman, yung sa Siyam, lahat may mga tumubo. Ang gaganda ng tubo ng halaman nila. Tinignan ng hari ngayon, nakita ng hari, wow! Tinatanong pa niya isa-isa, wow, paano mo napatubo yan? Ano po, ganito yung ginawa ko. Nilagyan ko ng Nor cubes. Pinakain ko ng manok. Yung iba, dami na lang diskatin, daming sagot ng iba. Kaya po ganito yung laki nito, kasi ganito yung ginawa namin. Sikat kami, magaling talaga kami. Tapos yung hari, napatingin siya dun sa isa, walang laman eh. Yung paso niya, kasi bago pala yun, nagtataka na siya, sinabi niya sa tatay niya, "Tay, ba't ganito? Paano to? Ano kayang gagawin ko?" Naisip niya sana magdaya, dadayain na lang niya sana. Kuha siya ng ibang paso na may halaman. Sabi ng tatay niya, "Wag mo gawin yun." Sabi niya, kung hindi natin kayang patubuin yan, marahil hindi talaga natin kaya. Sabi ng tatay niya. Kaya siya, dinala niya yun, ganun. Nagtanong yung hari, sabi niya, "Oh, ikaw, ba't ganyan? Ba't ganyan pa rin yung sayo?" Sabi niya. "Ba't walang tumubo?" Sabi niya, "Mahal na hari, ginawa ko na lahat ng alam ko." Pero hindi talaga siya tumubo. Tapos, ang nangyari, umakyat na yung hari. Umakyat na siya sa trono niya. Tapos, in-announce na niya. Ang in-announce niya, na magiging tagapagmana niya, lumapit siya dun sa batang walang dalang walang napatubo. Inakbayan niya, "Ikaw ang aking tagapagmana." Eh di lahat na shock. May mga tumaas yung kilay. Bakit? Yung sa anak niya, parang puno na. Nagtakal sila. Bakit? Sinabi ng hari, "Kasi yung mga butong binigay ko sa inyo, lahat yan, pinakuluan ko na yan. Pag ang buto pala pinakuluan mo, hindi na siya tutubo talaga." Ibig sabihin, yung lahat ng Siyam, nandaya lang sila. Kaya tinanong sila ng hari, "Paano mo napatubo yan?" Ganto-ganto pa Amen? At yung bata, dinala niya yung kanya kahit wala. Nirap pa rin niya sa hari. Amen? Doon yung makikita guys, yung katapatan. Yun yung magdadala sa'yo. Nabibigyan ka ng Panginoon na kapangyarihan. Ito pa guys, hindi kasi lahat ng tao kayang iharap yung kapalpakan nila. Alam mo yung bata, ang lakas ng loob niya Palpak siya, ang gaganda nung gawa nila. Pero nagawa niyang iharap. Amen? Tayo minsan sa Panginoon, minsan dumangyari sa akin, discipleship ko konti, hindi ko kayang iharap sa leader ko Sabi ko, "Coach, hindi kita kayang." Ang lakas ni Boss Bril, ako konti lang sa akin, hindi ko kayang to. Iiyak ka pa nun. May ganun akong time. Hindi ko kaya maging tapat. Minsan gusto kong dayain yung bilang ko. Amen? Tayo nakakaranas tayo niyan. Minsan sa leader mo, gusto mo sabihin, "Hindi, leader, may invite naman ako Hindi lang pumayag ngayon. Alam mo, maging tapat ka lang Yung kapangyarihan, hindi mo pwedeng ipilit Pero pag tapat ka, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Pag naging tapat ka sa sarili mo, tapat ka sa leader mo, tapat ka sa taong ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Alam nyo guys, yung power of the Holy Spirit, dati tinignan ko siya na parang sobrang hirap. Sabi ko, paano ko kaya ito explain? Pinakita sa akin ng Panginoon, maging tapat ka. Gawin mo yung the best mo. Amen? Yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi niya pinagdadamot. Basta yung mga taong nakikita niya tapat sa Kanya, lagi siyang mapagbigay doon sa mga yun. Amen? Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin yung Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, yung malakas.
Ito guys, short na lang to kasi sobrang astig na nung word. I'll just make this simple. Tingnan natin yung picture. Ano po nararamdaman natin pag nakikita natin yung picture? Payapa. Ano pa? Masaya. Siguro anong gusto nyong gawin dun sa bata? Ang sarap tadtarin, ano? Grabe kayo. Ang sarap yakapin, ang sarap, ay, ang cute, ang sarap halikan. Tama? Parang pag nakita mo yung itsura niya, kahit hindi kayo magkaano-ano, feeling nyo close kayo. Di ba pag sa mall, let's say for example, nakasabay mo sa escalator, ganun kayo, tapos may bata nakatingin sa'yo. Iba dating no? Parang ang sarap, bakit nakatingin ka sa akin? Masarap ganun eh. Pag nakakita ako ng mga bata, kahit hindi ko kakilala, basta nakapatingin sa akin gano'n. Ewan ko kung ano meron sa mukha ko, para natatakot sila sa akin. Ako naman, trip na trip, takot sila sa akin, trip na trip ko, takutin ko rin sila. Pag nakakita ka ng bata, feeling mo close kayo. Feeling mo magaan kagad yung pakiramdam mo. Hindi ka mag-iisip na, pansinin ko kaya yung bata, pansinin niya kaya ako? Meron nga sikat sa Facebook ngayon, di ba? Yung anak ng basketball player, tsaka yung maputi na bata. Di ba? Dami niyang, video. Wala naman siyang ibang ginagawa. Umiiyak lang, sumisigaw, pero ang daming views. Yung ibang mga kaedad natin, sumigaw na, naghubad na. 3 lang ang views. Ba't gano'n? Pero yung mga batang ganito, like for example, i-post nyo yung picture ng batang to, ang dami magla-like. Post mo yung picture mo, magko-comment ka pa, palike naman. Di ba? May ito isang pinakamagandang example. Tingnan nyo yung bata ulit, tingnan nyo. Tapos tingnan nyo si Albert. Hindi, joke lang. Pag tinignan niyo yung bata, nakikita ko parang may sayang lumalabas eh. Tama? Ngayon, try nyo tingnan yung katabi nyo. Hindi na saya yan no? Nakakatawa na. Yung kanina, nakakatawa. Nung tinignan mo yung kapatid mo, nakakatawa. Ibig sabihin niya ito kahit sa picture, meron yung batang to na minsan kulang na tayo. Ini sa tingin ko Tayo mga tao, pag tinignan natin isa't isa, hindi ka kagad matutuwa Pag nakita ba natin isa't isa, gusto, napaka-cute talaga ni Sam. Ang sarap kurutin ng ilong niya. Pag nakita ba natin yung isa't isa, parang gusto ko agad yakapin. Di ba, sabi, anong yung first impression mo sa akin? Hindi, feeling ko dati masungit ka. Di ba ganon? Feeling ko dati mayabang ka, pero ang akala ko mayabang ka, pero sa totoo, mas sobrang yabang mo pala. Pero pag nakita natin yung bata, iba kagad may isip natin, puro magaganda. Kasi sa tingin ko, ang mga bata, meron silang tinatawag na sincerity. Wala akong bata na nabalitaan sa dyaryo ng loko Bata ng loko. Bata ng 2-time. Bata inistapa. Di ba? Wala Ang alam lang nila ganyan. Ang alam lang nila, ganun lang. Tapat sila Yung mga bata, rather than ang tinatopic ni Jason kanina, tapat. Kasi, kung tatanungin ko kayo, ang tao ba pwede talaga maging tapat? Hindi Tapat ka ba? Minsan. Tayo nga Christian na, hindi pa rin. Ibig sabihin ko tapat, pag sinabi mo tapat, hindi ka nagkakamali, pare. Ayoko. Pag sinabi sa inyo yung mga nanliligaw sa inyo sa mga babae, pag sinabi sa inyo nanliligaw, ako magiging tapat ako sa habang buhay, huwag mong pakasalan yun. Kasi sinungaling yun Walang tao na kaya maging tapat habang buhay. Hindi ko sinasabi na hanapin natin yung mga manluloko. Huwag daw yung tapat, yung manluloko hanapin natin. Hindi. Ano ibig ko sabihin? Yung bata, tapat ba yung mga bata? Sa tingin ko, hindi sila yung totally tapat. Yung mga bata, guys, sa tingin ko, sila ay totoo.
Yung sincerity, hindi pagiging tapat, kundi pagiging totoo. Kaya tayo natutuwa sa kanila, kaya pag nakangiti sila, napapangiti rin tayo. Kasi alam mo, totoo eh. Pero alam mo, pag lumalaki na tayo, pag nagkakaedad na tayo, minsan yung nagiging totoo na babawasan. Amen po ba? Sabi dito, power of the Holy Spirit. Kanina binabanggit ni Jason, bago natin, i-connect ko to doon, yung binabanggit ni Jason kanina na ang power daw ng Holy Spirit daw parang car. Sabi mo nga parang kotse. Parang kotse daw, na parang kailangan mo ng gas para umandar. Yes, para maging maganda talaga, maging masarap ang buhay Christian. Yes, ang Christianity talaga is a preparation para sa buhay natin sa heaven. Para hindi ka ma-shock. Mamaya kasi pagdating mo sa heaven, kakamatay mo lang. Pagdating mo sa heaven, ma-heart attack ka ulit kasi hindi mo, alam, gusto pala sa heaven, grabe. Sabi ng Panginoon, dito daw sa lupa, langit na. So, pinaparanas sa atin ng Panginoon para pagpunta mo sa heaven, kahit papano, nakatikim ka na ng langit. Amen? Ngayon, yung Holy Spirit is isang bagay na pwedeng tumulong sa atin para doon. Ano yung nabanggit? Kotse. Ano pa ba yung power dito sa mundo? Pwede natin sabihin na cellphone ba power? Yes. Biruin mo kahit overseas, pag tumawag ka, makakausap mo. Ang internet ba power? Yes. Ang motor ba power? Ang money power? Yes. Pero anong pinagkaiba nila sa Holy Spirit? Kasi laging hinahalin tulad yung Holy Spirit sa bagay eh. Alam mo pinagkaiba ng Holy Spirit sa mga ibang power dito sa mundo? Tanungin niyo ako kung ano. Manood kayo maigi rito. Sa tingin mo ba, wala akong pakiramdam? Tao rin ako, nasasaktan ako. Oo, malakas ako, pero may pakiramdam ako eh. Nasasaktan ako, pag hindi mo pinapansin, nasasaktan din ako. Di ba may naman napapanood tayong ganyan? Oo, malakas ako, matalino ako, pero tao pa rin ako. Oo, lahat meron ako. Pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan pag hindi ka tapat sa akin. Amen? Ano yung pinagkaiba ng Holy Spirit sa bagay? Ang bagay walang pakiramdam eh. Ang kotse ba tinatabi mo sa kama? Ang kotse ba, ay, ikaw lang ba mag-isa dyan? Sige, dyan na lang ako matutulog sa loob. Pag kunyari ba maliligo? Pag kunyari ba kumakain ka? Pambihira, kumain na kaya yung kotse ko? Hindi mo maalala yun eh. Yung cellphone ba natin talagang inaalagaan natin? Hindi naman eh. Anong pinagkaiba ng Holy Spirit sa mga bagay na binabanggit kanina? Ang Holy Spirit may pakiramdam. Sabi ng Panginoon, siya daw, silang tatlo, yung Holy Spirit, Diyos Anak, tsaka Diyos Ama, iisa. At meron silang nararamdaman. Ang power ay binibigyan ng Panginoon dun sa mga taong sincere sa Kanya. Dun sa mga taong totoo sa Kanya. Kasi ang pinakamahirap pagpanggapan, ang Panginoon eh. Hindi mo siya pwedeng pagpanggapan kasi kita ka niya, tagusan. At yung mga pagkakatiwalaan lang niya, nung kapangyarihan na meron siya, syempre, yung mga taong tapat sa Kanya, ay, yung mga taong totoo sa Kanya, hindi mo kailangan maging malakas, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging mayaman, maging maganda. Ang hinahanap ng Panginoon sa tao, yung pagiging totoo. Pwede mong sabihin na marami kang Bible study, pwede mong sabihin na umaattend ka every Sunday, pwede mong sabihin na lahat ng kapamilya mo Kristiyano. Pero hindi mo pwedeng sabihin na dahil meron ka noon is tapat, totoo ka. Ang katotohanan ay lumalabas mismo sa puso ng isang tao. Lagi ko sinasabi sa mga disciple ko, at kahit sa opisina, alam mo, hindi skill ang mahalaga sa tao. Hindi yung forma yung mahalaga sa tao. Ang mahalaga sa tao yung puso, yung pagiging totoo ng isang tao. Kasi alam niyo lahat ng bagay, alam niyo yung ganda, napapaganda yan eh. Tama? Pag maganda ba, tapat na? Pag maganda ba, na kaagad? Tawag dito, totoo na kaagad? Hindi eh. Ang ganda na di-develop. Amen? Yung yaman,
Nade-develop. Yung amoy, kung may putok yung nade-develop yan. Tama, deodorant lang katapat niyan. Kung hindi pa, asin, lagyan natin. Nade-develop. Alam nyo, lahat ng bagay nade-develop. Pero isa lang hindi pwedeng ma-develop. Yung pagiging totoo. Ang pagiging totoo, hindi dinidevelop, pinipili kasi yan. Yan yung hindi pwedeng pakialaman ng Panginoon sa tao, yung pagiging totoo. Sa isang relasyon, yung power kasi ng Holy Spirit, relationship kasi yan. Ang gusto kasi ng Panginoon, sabi niya, in the last days, siya daw yung groom at tayo yung bride. Ibig sabihin may kasala na mangyayari. Yung mga tao na nagkakaroon ng power, yun yung mga tao nakakasal sa Panginoon. Pero alam nyo, bago ka ikasal, pag nakita mo bang mayaman, kasal agad? Uy, mayaman, pwede na yan. Mayaman, matanda, pwede na yan. Basta ba maganda yung forma, pwede na. Basta ba kamukha ni Hazel, pwede na. Hindi. Ano yung hahanapin mo sa tao? Hahanapin mo kung siya ay totoo. Sabi sa Bible, guys, Matthew 16 verse 19. Sabi rito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ayan. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sabi ng Panginoon, ibibigay niya daw yung susi. Kanino ba yung heaven ba? Anong lugar ba yun? Di ba bahay ng Panginoon yun? Ibig sabihin, bibigyan ka daw niya ng susi ng bahay niya. Hindi lang ng bahay niya, lahat daw ng susi, ibibigay niya sa'yo. Para sa akin, ibibigyan ka niya ng parang karapatan na makialam sa kanya. Sa tingin ko, nangyayari lang yun doon sa mga mag-asawa. Pag mag-boyfriend pa lang ba ang dalawang tao, lahat ba ng pag-aari ng lalaki, pag-aari mo na din? Hindi. Kahit mahal na mahal ka niya, hindi mo pwedeng gamitin yung pera niya, mag-aaway kayo. Kailan mo pwedeng gawin yun? Pag-asawa mo na. Tama po ba? Ang Panginoon ganun din. Ang relationship kasi natin tumataas yan eh. Hindi habang buhay dapat, pasimula lang laging relationship mo. Dapat yan nagiging sincere. Dapat yan nagiging totoo para paangat ng paangat ng paangat hanggang dumating yung time na sabihin ng Panginoon, anak, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ipagkakatiwala ko na sa iyo kasi napakatotoo mo sa akin eh. Kaya alam nyo kadalasan, sabi ng Panginoon, tatalunin daw ng mga mahihina yung mga malalakas. Tatalunin daw ng mga wala masyadong alam, yung mga matatalino. Bakit? Yung mga mahihina, yung mga walang alam, sometimes kulang sila sa skill, pero buo yung pagiging totoo nila. Minsan nga kung gusto mong maghanap ng kaibigan, huwag kang maghanap ng masyadong gwapo. Huwag kang masyadong maghanap ng masyadong matalino. Ang hanapin mo yung sakto lang. Kasi yung sakto lang, minsan, sila pa yung mga taong totoo. Amen? Hindi ko rin sinasabi na lahat tayo magpakahina. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, guys, ang hinahanap ng Panginoon sa tao, hindi yung meron ka. Kasi wala ka nang pwedeng idagdag pa para sumobra ang Panginoon. Ay, pag ako nadagdag sa Panginoon, sasobra pa yung pagka-Diyos niya. Hindi. Hindi na magbabago yun. Ang hinahanap ng Panginoon, yung mga taong sincere, yung totoo. Pag pinag-usapan yung pagiging totoo, ikaw lang nakakasagot niyan. Marahil you've been in this church or kaka-encounter mo lang ngayon, ang sikreto lang para talagang tumagal ka, hindi ka lang tumagal, kundi mag-prosper ka sa paglilingkod sa Panginoon, is ikaw, maging totoo ka lang. Pag nagba-Bible study ka, maging totoo ka lang. Ginagawa mo yun kasi masaya ka. Nagbabasa ka. Alam nyo dati, nung nagsisimula ako, kay John 3:16 lang alam ko, tuwan-tuwa ako. At yung mga tao, nagpipreach talaga ako. Kala mo dami kong alam. Talagang tuwan-tuwa ako. Aggressive talaga ako. Pinagpapawisan talaga ako. Nag-preach ako. Tapos, binibigay ko yung pinakalahat ko. Pero nagugulat ako, ang ganda ng kinakalabasan. Kahit hindi ako masyadong magaling mag-memorize, dati nga, baksak ako lagi sa spelling eh. Kasi hindi ko ma-memorize yung mga spelling.
Pero pagdating sa Panginoon, dahil parang, Lord, ganda talaga nito. Astig yung sinabi mo, ramdam na ramdam ko. Pag nagpipreach ako, parang tuwan-tuwa ako. At dahil tuwan-tuwa ako, pag napapanood ako ng mga tao, tuwan-tuwa din sila. Hindi ko alam kung mukha akong clown o dahil nakita siguro nila na, ay, ito si Coach. Ramdam na ramdam niya yung sinasabi niya, no? Totoong totoo. Iba yung mga tao nagsasalitang totoong totoo. Iba yung mga nagdi-disciple na nakita mo, buhay talaga. Yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi to trabaho. Lifestyle to eh. Magiging effective kang leader, magiging effective kang Christian, kung talagang totoo kang Christian. Ang isda po ba mahirapan lumangoy? Ang kabayo po ba magrereklamo kung tatakbo? Tatakbo na naman! Bose, tatakbo. Yung ibon po ba nahirapan umano? Nahirapan po ba silang gumanong ganon? Ano ba yan? Diretso lang. Ang hirap ng pagilid-gilid. Ang maya ba nagreklamo? Yung maya, di ba pag lumipad yung mga yun, talagang, di ba hindi sila parang ibang ibon na parang ganon lang. Yung maya talagang todo effort. Pero may nakita ba tayo nagreklamong maya? Ano ba nakita na balagagi? Hindi. Yung mga manok, pag madaling araw, may araw ba na hindi na sila kakarakak? Hindi na, meron bang araw na hindi nila gagawin yun? Parang ano ba yan? Ginawa na natin kahapon, gagawin pa rin natin ngayon? Hayaan mo gumising yung mga tao mag-isa. Ba't nila ginagawa? Ay, bakit ginagawa nila araw-araw? Kasi yun yung natural sa kanila. Sa Christian, pag ikaw, ang pinaka nakakainis, pag yung taong mahal mo, hindi ginagawa yung dapat gawin. Ano ba yan? Kailangan pa ba kita sabihan? Ganto, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ganon, ganon. Yun yung pinaka nakakainis. Kasi yung pag-ibig, kusa yan na binibigay. Okay? Pag sa Panginoon, ikaw ay natural. Ang Panginoon, grabe, natural din darating yung mga power at pag-ibig na sa'yo. Magugulat ka na lang. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Anak, bago mo palang hilingin, alam ko na. Ibig sabihin ng Panginoon, basta natural ka, natural din siya. Darating yan kahit hindi mo hingiin. Katulad ng ginawa ni Solomon, hindi mo sabi ng Panginoon, hindi mo man hiningi yung iba, pero ibibigay ko sa'yo. Ang nakita ng Panginoon kay Solomon, kasi si Solomon, totoo. Sa pagiging Christian, guys, huwag niyo masyadong komplikahin yung sarili niyo, yung isip ninyo. Isa lang ang bottom line. Gusto mo ng power ng Holy Spirit, isipin mo na hindi siya bagay. Isipin mo na persona siya, may pakiramdam. Mahalin mo siya. Bigyan mo siya ng oras. Isipin mo yung pakiramdam niya. Nagagalit ako madalas sa 812 pag kunyari, meron silang nagawa na parang hindi nila inisip na ang Diyos persona. Lagi ko sasabihin sa kanila, sa akin gawin mo yan, suntukan na tayo. Mga ganun dialogue. May mga nagagawa tayo minsan sa Panginoon na minsan hindi tama kasi feeling natin hindi siya tao, hindi siya nakakaramdam. Pero pag naisip mo ang Diyos nakakaramdam, hindi mo yung gagawin. Alam nyo guys, starting today, pag may gagawin ka sa Panginoon, isipin mo lagi ang Panginoon may pakiramdam. Nasasaktan din siya tulad mo. Natutuwa din siya tulad mo. Ngumingiti din siya tulad mo. Nalulungkot din siya pag na siya ay napapahiya tulad natin. Isipin mo, pag yung mahal mo laging masaya, kahit hindi ka humingi, siya yung gagawa ng paraan para bigyan ka. Bisan, bibigyan ka na lang. O para saan to? Hindi ko naman birthday ngayon. Hindi, kasi natuwa lang ako sa'yo. Sige lang, kain ka lang dyan. Hanggang mabulunan ka. Sige lang, kain ka lang. Bayaran mo na rin. Kasi, natuwa eh. Alam nyo guys, pag ang Lord natuwa, kasi ikaw ay totoo, ibang klase. Lastly, balik tayo kay baby. Kunyari ba si baby sumayaw? Matutuwa ba tayo lahat? Yes. Kahit ganun-ganun lang. Ay, ang cute niya. Grabe. Ewan ko ba't sayo ng mga bata. Sayaw! Hindi sayaw yan, takbo yan.
Iba ka agad, di ba? Parang, grabe, nakakatawa talaga. Pero yung mga yung mga matatanda na tulad natin, nag-windmill na rito, nag-headspin na. Wala, may mas magaling pa dyan. Di ba? Puro pag baby, sayaw! Ay, galing! Galing! Pag baby, sige nga, pati yung na skill. Galing! Close open! Pabira. Pag yung katabi mo na close open, ano ngayon? Sutok, gusto mo? Di wow, sagot mo doon. Pag gumanon sa'yo, pati yung na skill? Di wow. Guys, ang laki na pinagkaiba. Ang Panginoon hindi naghahanap ng sobrang galing sa'yo. Ang hinahanap lang ng Panginoon sa'yo, minsan yung mga ganun-ganun eh. Rachel, sayaw! Grabe, kahit siguro matanda na si Rachel, pag gumanon, matutuwa ako. Bakit? Kasi sincere. Ano ka ba? Guys, ang hinahanap ng Panginoon, sincerity. Pag sincere ka sa Panginoon, totoo ka sa Panginoon, kahit maliit yan, sabi ng Panginoon, yung mga maliliit na bagay, lahat nagsisimula sa maliit. Sabi ng Panginoon, ang pananampalataya nagsisimula sa buto. Yung buto, yun yung sincerity mo. Pag nakita ng Panginoon na tapat ka, palalaguin ka niya. Hindi ikaw yung problema sa paglago. Hindi ikaw yung problema kung dadami disciple mo. Hindi ikaw problema kung mamahalin ka ng ibang tao. Hindi ikaw yung problema, sabi ni Jason kanina, sa anointing kasi darating yung mag-isa. Basta kailangan ikaw ay tapat. Hindi pala tapat. Ikaw ay totoo. Ikaw ay sincere. Pag sinabi ng Panginoon na sumayaw ka, ano gagawin mo? Sasayaw ka. Pag sinabi ng Panginoon mag-close open ka, mag-close open ka. Dahil pag ikaw ay sincere, yung mga maliliit na gesture, malaking epekto na sa Panginoon. Guys, can we all stand at this moment? Siguro hindi lang to para sa mga nag-encounter. Siguro kahit dun sa mga kababalik lang or matagal lang umaten dito sa church. Hindi kayo maigi rito. Kasi habang nagpipreach si Jason, parang usap ang Panginoon sa puso, kahit personally sa akin. Sa paglilingkod sa Panginoon, sobrang halaga na yung pagiging totoo. Minsan kasi guys, yung pagiging totoo, natatakpan na ng galing eh. Natatakpan na ng tagal mo sa church. Natatakpan na nung nakikita mo. Pero sa totoong hinahanap pa rin ng Panginoon, yung ikaw na totoo. If you feel in your heart, na sabi mo sa sarili mo, nga no, hindi pala yung galing ko, kasi yung magaling sa akin ng Panginoon. Hindi pala yung lakas ko, kasi ang malakas sa akin ng Panginoon eh. Sabi nga ng Panginoon, kung saan ako mahina, doon ako palalakasin. When I am weak, I am strong. Ang hinahanap sa akin ng Panginoon, yung pagiging tapat ko, yung totoong ako. Na hindi ako nahiya pagdating sa Panginoon, hindi ako nagtitipid. Basta pagdating sa Panginoon, kung ano yung sigaw ng heart ko, yun ang gagawin ko. Pag na-feel mo yun ngayon, you can come forward and let's pray together. Pag-pray natin sarili natin. As you come forward, pikit mo yung mata mo at lapit mo yung sarili mo sa Panginoon before tayo manalangin. If you feel in yourself na parang meron mga parts na sa buhay mo na parang hindi na tapat pagdating sa Panginoon, hindi na siya natural. Pag-pray mo sa Lord yun, sabihin mo, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon, patawarin niyo ako. Sige, kausapin mo ang Panginoon personally before tayo mag-pray. Ang Holy Spirit, ang power ng Holy Spirit, diyan manggagaling sa mga taong totoo. Kausapin mo ang Panginoon, sabihin mo na sa Kanya, Panginoon, Lord, yung heart ko. Lord, pag ako mag-aalay sa'yo, Lord, gusto ko yung totoo. Lord, hindi yung malaki, hindi yung maliit, hindi yung nakakatuwa sa ibang tao, kundi mag-aalay ako, Panginoon, dahil ito yung gusto ko. Lord, nagsisimba ako, hindi dahil sinabi ng leader ko, kundi gusto ko. Lord, nagba-Bible study ako, hindi dahil nagba-Bible study yung iba. Nagba-Bible study ako kasi gusto ko. Lord, ako pag praise and worship, Lord, binibigay ko yung lahat ko, hindi dahil binibigay ng lahat ng iba. Lord, binibigay ko yung lahat ko. Naiyak ako, Lord. Lumuluhod ako. Lord, tinataas ko yung kamay ko. Bakit? Kasi, Lord, gusto ko. Kasi, Lord, yung totoong ako. Panginoon, patawarin mo rin ako kung minsan, Lord, napipigilan ko yung gusto ko.
Kasi minsan iniisip ko, isipin sa akin ng ibang tao. Iniisip ko, Panginoon, kung ano yung magiging tingin nila sa akin. Lord, patawarin mo ako. Lord, gusto ko maging totoo, Panginoon. Gusto ko, Lord, maging sincere. Na Lord, pag ako nakikita mo, Lord, katulad ng bata, natutuwa ka sa akin. Pag nakikita mo ako, Lord, tulad ng bata, Lord, yung gesture, tuwan-tuwa ka sa akin. Lord, hindi yung galing ko, hindi yung skill ko, hindi yung meron ako, Panginoon, yung tinitignan mo. Yung tinitingnan mo, Panginoon, yung sincerity ng puso ko, yung sincerity ng actions ko. Lord, I raise my hand to you at this moment. Lord, I surrender everything, Panginoon, na naging dahilan kung bakit, Lord, nabawasan yung sincerity ko, Panginoon. Lord, marami kaming rason, Lord. Pero, Lord, sinusuko namin ito lahat sa'yo. Lord, starting today, Lord, I wanna be a sincere child. Maging sincere na anak mo, Panginoon. Na, Lord, whenever I do something, I do it for you. Whenever I say something, I say it for you. Whenever I act because of you. Lord, salamat, Panginoon, sa EGR na to, Lord, sa last topic na EGR. Lord, bless each and everyone that is here, God, with your sincerity and with your love. Lord, protect, Panginoon, each and everyone, Lord, na yung sincerity namin, Panginoon, hindi mawala. Kasi, Lord, yung power mo, Lord, hindi nawawala. As long as kami ay sincere, Panginoon. Lord, hindi ka namin sinusunod dahil malakas ka, dahil mapoprovide mo yung kailangan namin. Lord, sinusunod ka namin, Lord, kasi mahal ka namin. Kasi, Lord, ikaw ay ikaw, Panginoon. Lord, marami pong salamat. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng